Hello guys, good afternoon. Welcome to my daily vlog, to Mami Nati Vlog. Today, ang ating vlog ay kakaiba. Kakaiba in a such way na hindi ako nagbi-video na, hindi ako nagkukuha ng content ko sa mga pa-video-video lang, kundi ito ay harapan natin, nag-uusap tayo. Ang aking content ngayon ay regarding transfer of property title. Yun po ang aking content ngayon kasi nakakuha kami ng isang unit. So, ipapatrans lakad. Ako ang nag-asikaso kasi ang magproseso ka ng pagpalipat ng titulo ay mahal. It costs 25,000 to 35,000. Depende po yan sa bigat ng asikasuhin niyang paglipat ng titulo. So, ganun po kamahal. So, this time, ako na lang ang naglakad nito kasi para malaman ko kung ano yung mga gagawin. Kasi wala akong idea talaga sa pag-transfer of tax. Wala akong kaalam-alam noon. Pero ako naglakas lang ng loob na ako na lang gumawa. So, yung transfer ay ganito. Unang-una, kailangan may deed of sale kayo. Deed of sale. Deed of sale, pirmado ng buyer at saka ng seller at witness at notaryado. Ayan, notaryado siya. So, authentic dapat. Authentic documents ang kailangan nyo iproseso pag nagpa-transfer kayo ng titulo. So, pag kailangan po, yung lahat ng dokumento nyo ipapakita sa BIR or sa Register of Deeds, kailangan magpa-photocopy kayo ng marami kasi lahat ng sinandadaan ng mga ng papeles ninyo ay kukuha sila ng kopya. So, kailangan talaga magpa-photocopy na kayo ng madaming copies. Bawat dokumento ibibigay niyo sa kanila. So, kailangan mayroon kayong updated property tax. Kasi hindi po proseso yan pag may kulang-kulang kayo sa inyong property na nabili. Hindi ipoproseso yon. So, kailangan updated po yung property tax. Kung hindi man updated ng property tax na nabili ninyo, depende sa pag-uusap niyo ng buyer kung sinong magbabayad, kailangan i-update niyo sa sa BIR or sa City Hall. Property tax at saka tax declaration. Kasi pag nag-transfer ka, hihingian ka ng tax declaration, ibig sabihin kumpleto yung pagbabayad mo ng taxes ng inyong property. So, after that, after na nakuha mo na yung tax declaration, nagbayad ka ng property tax, papakita mo yung mga papeles mo sa Registry of Deeds. Kasi sa Registry of Deeds, mayroon pa sila dinadagdag ng mga dokumentong kailangan doon. Sila nakakaalam kung ano pang mga dokumentong kailangan mong gawin, ano pang kailangan mong dokumentong hanapin. So, ang inyong mga dokumento. Kung kumpleto na siya, kumpleto naman yung dala-dala mo, okay naman yung mga dala-dala mong mga dokumento, papupuntahin ka sa BIR. Sa BIR kasi magbabayad ka ng capital gains tax at saka doc stamp. Ang capital gains tax, depende yan sa usapan ninyo ng buyer at saka ng seller. Kasi medyo malaki ang babayaran nyo dito. Malaki ang babayaran nyo sa ganung paraan. Malaki ta po talaga. So, depende sa pag-uusap ninyo ng nagbenta at saka nung bumili. So, yung capital gains tax saka tax stamp, yun o. Yun o. Saka yung doc stamp, ito ay binabayaran sa BIR online, sa mga bangko. Kasi ang BIR, hindi na nagtatanggap nila ng payment, kundi sa bangko mo sila binabayaran. So, kukuha ka ng mga form doon na paano ka magbayad, paano ka mag-online ng payment. So, magpapatulong ka sa kanila kasi medyo masela ng pagbabayad nito kasi baka magkamali ka ng entry, mawala yung pera mo binabayad kasi bangko ang pagdadaanan nito, hindi na sa BIR. So, ito yon. Magpapatulong ka sa BIR kung paano ang gagawin mo. Yan. Yung mga dokumento na yan eh. Kasi dati, pag nagbayad ka sa BIR, direct sa cashier ng BIR. Ngayon, hindi na bangko na pinagdadaanan yan eh. So, kailangan ipagawa mo ito sa marunong gumawa talaga. Kung hindi mo rin naman alam na gumawa, wag mo nang pilitin. Hanap ka ng marunong gumawa, magpaturo ka para mas-safe ang pera mong ibinabayad. Yan. After ng pagbayad mo sa kanila, sa BIR ng capital gains tax or saka ibigay mo sa kanila mga dokumento mong dala-dala. Kasi i-authenticate nila yan, i-check nila yan kung talagang tama ang mga dokumento mo or authentic ang mga dokumento mo sinasabit sa kanila.
it takes 30 days, more than 30 days bago nila ma-release. So medyo matagal ang paghihintay. So after that, ahal mo nakabayad ka na, nakompleto mo na-release na ng BIR yung mga papeles mo. Pupunta ka ngayon sa City Hall. Sa City Hall magbabayad ka ng tax clearance. Iba yung binayaran mo sa capital gains tax, iba yung binayaran mo sa documentary tax. Mayroon pang tax clearance sa City Hall kang babayaran yan. So, medyo magastos mga guys ang pagpa-transfer ng titulo. Medyo mabigat sa bulsa. So, kaya nga naisip ko na ako na lang maglakad kasi makakatipid pa ako ng konti. Imagine kung magbabagay ng 25,000 para sa maglakad, nakaya na kong gawin eh. So, nakatipid talaga kami. Nakatipid talaga. So, after mo mabayaran dito sa City Hall, tax clearance, pupunta ka na sa Registry of Deeds. Sa Registry of Deeds, doon mo malalaman kung pwede nang ilipat ang titulo sa kasi depende nga po sa value ng dokumento mong dala-dala. Sa dokumento pinapakita mo sa kanila. So, na-comply mo na yung tax deck, ibibigay mo lahat ng papeles mo sa RD at maghintay ka naman ng 30 days bago nila ma-release. So far guys, yung paglakad ko ng mga dokumento namin, yung mga papeles namin, wala akong naging problema kasi lahat naman ay talagang tama. Tama yung pinagbilhan, tama yung proseso ng pagbili. So wala akong gaanong hassle na encounter sa pag-transfer ng titulo kasi may mga nakikita akong nagpapa-transfer ng titulo. Medyo pabalik-balik sila kasi ang daming kulang, ang daming hinahanap. So medyo mabigat 'yon. So far ang nakuha namin property, medyo okay naman siya at saka ito na final na. Nakuha namin ang title guys. Ito na yung titulo. Na-transfer na yung titulo. Dati ito ang lumang titulo. Na photocopy ko na to guys kasi yung original nito nasabit ko na sa RD. So ito na yung sa aming titulo ngayon, ito na siya. So thanks God. Kailangan talaga mag-explore tayo ng mga bagay-bagay na dapat nating gawin kasi sa hirap ng buhay, pag inasa mo lang sa mga sinong gagawa ng iyong mga dokumento, mabigat talaga sa bulsa. So, ako'y nagsumikap, ako'y nagtiyaga na ako maglakad ng aming pag-transfer para isa pa matuto ako, isa pa malaman ko anong dapat gawin, isa pa nakatipid ako. So, that is a very wise move kasi ang pagtipid ngayon kailangan natin gawin kasi sa hirap ng buhay talaga na-encounter natin. Talagang mahirap maglahat ng pera ibibigay mo lang sa mga tao. Ipapabay mo lang sa mga taong nakakaalam. Dapat matuto rin tayong magtrabaho na hindi natin na-encounter pero ginawa natin at successful yun. So, parang kaya ko na pala maglakad ng mga dokumento ng mga property taxes, ng transfer of title. Kaya ko nang gawin kasi alam ko na yung step by step na dapat kong gawin. Tumawag guys, sorry. May tumawag. Ayun. Kaya at least na-kompleto ko na siya, natapos na namin, na-release na yung titulo. So okay na. It takes 3 months bago ko siya nakuha. Talagang medyo matagal talaga paghihintay. Kaya lang, sabi ko nga, mas maganda yung sa lugar namin, mas maganda ang paglakad ng mga dokumento kasi malapit lang talaga kami sa lahat ng mga opisina. Malapit kami sa lahat ng establishment. Kasi ang lugar namin ay nasa commercial place, very accessible sa lahat. Talagang luckily na tapos ko na. So thank you guys for watching my vlog at sana may natutunan kayo sa aking pag-share at may i-share pa rin ako susunod regarding naman sa NBI, OFW NBI at saka Red Ribbon ng mga dokumento. Kasi yung mga bagay na yun lahat ay ikaso ko talaga. So until next time, thank you guys. So kung may natutunan man kayo, please comment. Kung mayroon hindi naintindihan, please comment para magkaintindihan po tayo, magka-share na tayo ng mga ideas sa ating ginagawa. And thank you guys. Sana
continue watching my vlog kasi ako ay bagong YouTuber. So, hindi mag-YouTube. Nag-try lang ako pero tinutuloy-tuloy ko na po. So, sana mag-subscribe pa kayo sa akin, mag-like, mag-comment, and thank you guys. God bless everyone. Yan, meron pang binabayaran sa RDO. Yan o. Kaya, mabigat talaga magpa-transfer ka ng titulo. 4 talaga ang binabayaran sa BIR, Capital Gains Tax, Doc Stamp, tax clearance, saka registry of deeds. Yung 4 na yan, yun na lang kailangan mong paghandaan pag nagpa-transfer ka ng titulo. Yan, yung 4 na yan. Talagang hindi ka maliligtas sa 4 na yan na category. Lahat yan dadaanan mo, lahat yan babayaran mo talaga. So, ganun po.